You mentioned, attorney, yung information aspect, no? Lagi kong binabanggit sa programa ito over the past few days. Ang wala kasing hindi naging significant factor noong 2012, yung social media, yung troll Yes. armies, yung iba't ibang mga social media teams, di ba? Yung senator judges, meron silang sarili, defense meron, prosecution meron, at saka kung sino-sino pa yung mga players or actors dito sa buong diskurso. How do you think either party should deal with this? Kasi even the senator judges, meron silang team hindi po ba? Yes. Alam mo, ano yan ha? Uh, they have to factor in yung social media now. Unlike before in 2012, tama ka. Kasi kami noon, we have to contend with, of course, yung kabilang spokesperson, ang prosecution. We have to deal with mainstream media. Ano yun? Broadsheet. Alam mo yan. Ikaw no, nasa broadsheet ka, broadsheet. Kailangan ko rin i-deal yung TV. Kailangan ko deal yung radio. Meron rin yan yung mga tabloid. Yun lang basically. But the advantage of that is medyo kita mo kung saan ang laro. Kaya lang, ang disadvantage, biggest disadvantage ng Christian, is the filtering mechanism. Kasi yung filtering mechanism na, alam mo yan, ang laki ng power ng editor dyan Pag sinabi ng editor, wag mong ilabas yan, hindi lalabas yan. Pag sinabi ng editor, paano mo ipapackage yan, paano ipipresenta, katulad yan, balikan ko, no, naalala ko. So sabihin niya, nahanapin ako. Attorney, kailangan mo sumagot dito, may pasabog. May pasabog, attorney. Ito, headline nito, banner headline. Ano yan? Ganito mo, kailangan mo sagutin. Sige, sagutin natin. May iba, dalawang proseso gagawin. Attorney, gagawin ka namin sa banner headline. So may banner headline dito, tapos ikaw nandun sa sulok. According to the defense team, nasa sulok. May isa pang paraan nun. Tatanungin ka, minsan yan, half of the page of a newspaper, sila yung pinag-uusapan. Pero pag turn mo ng ganon, continuation, nandun ka sa dulo. Okay, they've been fair. Narinig naman ako Kung babasahin hanggang dulo, kasama naman pala ako. Those were the challenges then. But the challenges now, pati social media then was growing Unlike before, unlike now. Social media is everywhere. For as long as you have a device, you have a platform. At ngayon, ang tao, pag maraming following, ina-assume ng tao, hindi ko nila lahat, baka naman may sinasabi itong maayos. So, mahirap yung ano nga nila ngayon. Kasi everything, at yung sinabi mo nga, merong prosecution, defense, meron lahat yan, social media, both. I think you will agree with you, meron yan. Tapos meron yan sila mga talking heads lahat na yan. So, and they're trying to drive the public opinion in either side. So, I think that's the fight also. Hindi, tsaka po yung di ba, yung mga senator judges, syempre, magiging sensitive yan sa public sentiment, hindi po ba? So, Tama. minomonitor nila yan. Binomonitor nila, pati alam mo yan, katulad dati yan, Christian, tao rin Alam mo yan, pag yung nasaktan let's say may kaibigan tumawag, may kapatid na tumawag, ano yung sinabi dito? Nangyari ba to? May tao ganun pa, aapoyan ka Nangyari ba to? Ngayon siya naman, dahil importante yung mga taong tumawag sa kanya, alam mo, ganito yan. And then somehow, being humans, they will be affected. Attorney, ito pala, no? Dun sa, di ba nagkaroon ng impeachment hearing sa Committee on Justice? Okay? Naipresenta rin yung mga ebidensya, pero ang determine nila was probable cause. At sabi ng mga House prosecutors, sobra-sobra pa sa probable cause base sa ebidensya. Kaya sila nag-decide to impeach the Vice President. Makaka-apekto po ba sa mismong trial yung fact na hindi sumagot yung Vice Presidente? Hindi niya sinagot yung mga detalye ng mga akusasyon sa kanya sa House level? Maganda yung tanong mo. Paliwanag po natin, yung proseso sa Committee on Justice is for purposes of what? The impeachment proceeding, to initiate it, to ripen into a case para ma-filean siya ng kaso sa Senado. Yung dinicide niya yon is maaring sa pananaw ng iba, ay sana nagsalita ka, baka hindi na-determine ang probable cause, di ba? Pero ibang bahagi po yon. Ito po ay trial na. Susuriin na ho ang bawat ebidensya. In an ideal world, susuriin po yan. It should be evidence-based. But as we said, sinabi nga namin, it will be a legal, constitutional, and a political process. Napakahirap po niyan. Ang downside po niyan, nakita mo naman, Christian, minsan 6 na oras yan. Minsan 8 oras yan. So the public will not be able to follow that. And that's where social media will come in. May isang maganda sinabi, they'll spin it up. May pangit, spin nila yan. And then, ang tao ngayon, pagbukas galing trabaho, pagbukas ng telepono, may conclusion na yun. That's the biggest challenge. Nga po.
dahil ano, 'di ba sinasabi naman nung impeachment team ni Vice President na hindi, sasagutin na lang namin 'yan sa Senado kung sakali umakyat. So mukhang 'yun ang game plan nila because they felt or they thought na talagang ano na 'yan, kumbaga Doon na rin done. papunta, di ba? Doon na rin papunta. Ano na, ang term na naisip ko kasi luto na, pero baka naman unfair, eh. At Yes. least 'yun ang pakiramdam nila. So 'yun nga, wala namang complication 'yan, 'pag nagsimula na yung actual I trial. don't think so eh. Kasi in fact, kung makikita mo, doon natin tingnan sa labas, yung tao nun nga hindi masyadong nasubaybayan yun eh. Hindi masyadong nasubaybayan. Ito, tingin ko, pag nasubaybayan ng tao, yung interest, aakyat siya. So, kailangan ang Vice President at the kanyang team aware. I think an important question ko, ako naman makapagdala ng discussion point, Christian, would be kung pupunta siya o hindi. Actually, Yun. sir, nire-reserve ko yan sa dulo, yung tanong na yan. Because that was a pivotal moment in your case Yes. kay Yes. Chief Justice Renato Corona. Sige, pag-usapan na natin yan. Would that be wise to have the Vice President appear herself sa trial niya? Okay, procedurally muna tingnan natin ang nakalagay sa impeachment rules. Nakalagay sa impeachment rules doon, patatawag siya at ang kanyang abogado. Ngayon, a-appear siya dapat. Pag hindi siya umappear, okay, hindi siya umappear, abogado lang umappear, or silang dalawa hindi umappear, yung kanyang mga abogado at siya, ano mangyayari? Tuloy. O yan, procedurally. Hindi ho ba pipigilan yan? Tutuloy at tutuloy yan. Okay, nasagot na natin yung procedural. Ngayon, ang tanong, yung nakita rin ni Christian noon, ang tanong sa tingin mo ba ipipresenta? Okay, sa ipipresenta. Ako ho kasi nga, di ba nagdeklara na siya as running for president, di ba, bago nagsimula yung lahat ng ito. I think, dito sila magsa-struggle. Bakit? Kasi, yung hindi siya makita, for sure, yung narrative niya, maliwanag na. Makita nyo, talaga hindi alam sagutin, hindi niya masasagot yan. Ngayon naman, pag nilabas naman siya, dalawa ang potential possibility. Ano mangyayari? Ikaw cross-examine. Ready ba siya sa cross-examination? Kasi for you to be examined, cross-examine, ibig sabihin susuriin ka sa harap ng taong bayan. Susuriin ka sa harap ng taong bayan. Naalala mo ba? Alam mo, mapapaliwanag mo, may ebidensya ka pa para sabihin to. Meron ka bang wiggle room? Mapapakita mo ba na I'm above all of this? Yun ang challenge. Palagay ko that's one of the isang aspeto na haharapin ng kanyang team, yun iniisip nila. Pangalawa naman, depending on how they see it, this could be a platform to be able to speak for a single moment in your life. Kanino? Sa entire Filipino people. Imagine mo yon, the entire Filipino people will be watching you. At pag pumasa ka sa test na to, tapos na yun. Pero mahirap yun, Mahirap yun. I completely agree. I completely agree dun sa dalawang options na binigay nyo. And naisip ko yung third option, which is what they have been doing. Hindi sasagot doon sa mismong forum, sasagot sa labas, sa sarili nilang press conference kung saan they control the environment. What do you think of that? Hindi sa tingin ko, Christian, mahirap na ngayon, lalo na sa social media. Maaring noong 2012, pwede. Noong 2012. Pero ngayon, pagsalita ka dyan, meron dyan, nagba-vlog na, meron dyan, nagko-komentaryo na. It's everywhere. That will be very hard. Nakita mo nga yung nag-press con sila. Remember, di ba, hindi sila umappear, tapos nag-press con sila. Ito naman, personal observation ko, hindi nag-pick up masyado, nakita mo. Tapos ang ginawa lang lalo na yung mga sa social media, blogger, kinuha lang nila yung mga snippets, portions noon, tapos binigyan nila ng interpretasyon. Mahirap ngayon. So, kailangan yan, yun ay decision that we'll have to make. Ngayon, at ang important consideration nila ng team dyan, is pag hinarap pa nila, tandaan mo, she's on her own pag hinarap mo na yan. She will be on her own. So this is where her character, her ability to face the challenge, and eventually she will be seen as a potential candidate as president. Kasi sinasabi ko nga, kung ito malampasan niya, pero mabigat. Kasi nakita ko yan Nakita ko yung aspeto na nakaharap na. Kumbaga, make or break to kay Sara Duterte kung mag-appear siya. Yes. So, kailangan talaga aralin nila. At ano yung parameters na yan? Pag ipipresenta niya siya, ano ba yan? Papa-question ba nila siya? O magsasalita lang siya? Kaya lang, pag nagsalita siya, sasabihin, bakit nagsalita lang siya? Hindi siya nagpa-cross-examine, di ba? Yung ganon. Katulad na kay CJ Corona, di ba? Ba't nagsalita siya pero hindi siya nagpa-cross-examine? Meron rin kasi yan, katulad na sabi mo, common sense.
baka meron din drama na kailangan dyan. Katulad, may drama, ano ba yan, papa-wave niya, papa-open yung mga bank account niya, o sasabihin niya, ganito, we don't know eh. Pero this, the reality. Opo. Pero kay attorney, no, based sa, I don't know whether you know her personally, no, pero ako kasi ino-observe ko lang siya in public. Mukha siyang merong ano eh, mukhang legendary in temper niya. And given that, no, medyo volatile yung kanyang character. How would that affect, let's say, a possible appearance in an impeachment trial? Let's say, yan ang sinabi mo, hindi ko kasi siya personally pa nakaka-engage. Hindi ko siya kilala. So, all of these are just balita or kwento. I-assume natin lang for purpose of discussion na accurate yung nabanggit mo, Christian. Isa yung i-weigh in ko kung ako abogado niya. Kasi baka sabihin ko, baka hindi na kailangan. Kasi kaya sa Tagalog, sa ating Pilipino, pag sinabi yan, ang Pilipino minsan magaling mang-urot eh. Alam mo mang-urot? Pilipino magaling Iti-trigger ka talaga eh. Yes. Pag ginanong-ganong ka niyan, pag nag-react ka, yun lang gusto nila mangyari sa'yo, mag-react. Oo. Pag nag-react ka, baka magiging problema. So, I think that's one of the biggest challenge that you will be thinking. Assuming na accurate yung information umikot, hindi ko kasi siya pa na-engage personally.